Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates! TNT, buhay pa ang Grand Slam? Intro boys na naman ba ang Magnolia Hotshots? Barangay Ginebra, kakasana at handa na sa paparating na quarterfinals kontra Converge Fiverexers. Sa darating nga na Biyernes, magsisimula ang bakbakan ng Barangay Ginebra kontra sa number 5 team na Converge Fiverexers sa quarterfinals. At as of now, pinaghahandaan ng Barangay Ginebra yung frontcourt duo ng Converge na si Justin Arana at Justin Baltasar. Ayon nga mismo kay Coach Tim, sa kanyang naging latest interview ay napakadelikado nga raw ng Converge Fiverexers dahil yung dalawa nilang big man na si Balti at Arana ay hindi lang malaki, kundi kaya rin itong sumabay sa bilis ng laro. At para kay Coach Tim, isang mapanganib na formula yan na kailangan nilang tutukan. Kilala ang Converge Fiverexers sa agresibong opensa at walang kapaguran na depensa. Kaya naman, kinakailangan ng Barangay Ginebra na doblehin ang kanilang diskarte at composure sa laro. Pero sa matchup nga na yan ay nakalalamang ang Barangay Ginebra sa playoffs experience. Napakarami na nga nilang playoff series na naitawid at pabalik-balik na nga sila sa PBA Finals. Kaya naman, hindi na bago sa Barangay Ginebra ang pressure ng series, pero malinaw nga sa kanila na hindi nila po pwedeng maliitin ang Converge Fiverexers dahil isa nga ito sa nakikita ni Coach Tim na dark horse ngayong All-Filipino. Kaya naman, kung magkakaroon nga raw sila ng opportunity na tapusin agad ang quarterfinal series, ay agad nga raw nilang tatapusin. Pero hindi nga daw yan ibibigay sa kanila ng Converge, kaya naman kailangan nga daw nila yang trabahuhin. At yan nga raw yung kanilang ginagawa sa kanilang team practice. Sinisiguro rin ng Barangay Ginebra coaching staff, lalong-lalo na netong si Coach Tim Cone, na handang-handa na ang kanyang koponan, lalong-lalo na yung kanyang mga players na sumabay sa malawak na player rotation ng Converge Fiverexers. Mukhang sasabayan nga ni Coach Tim ang Converge sa palitan ng mga players, at isang magandang sign yan para sa Ginebra dahil hindi sila aasa lang sa kanilang mga key players. At ang maganda nga dyan mga chong, hindi sila agad-agad mapapagod sa dulo ng laro. At yan nga yung adjustment na ginawa ni Coach Tim buong All-Filipino Conference. Dahil kung mapapansin nyo, lumawak na yung player rotation ni Coach Tim. Hindi na siya nag-i-stick lang sa kanyang mga key players. Big example na lang si Jason David na coming from the bench ay napakalaki ng impact na nagagawa sa kanyang koponan. Nandyan nga rin etong sila RJ Abarrientos na masasabi nating nangunguna sa mga bench players. Nandyan rin sila Ben Adamos, Ralco. Kaya naman naniniwala ko mga chong, nakakayanin ng Barangay Ginebra na sumabay sa malawak na player rotation ng Converge dahil yan yung pinaghandaan ng Ginebra, lalong-lalo na ni Coach Tim Cone buong conference. Ang kaabang-abang lang dito mga chong ay kung paano yung gagawin ni Coach Tim para pigilan yung batang twin tower ng Converge na si Justin Arana at Baltasar. Noong elimination round, nagawa nila yung pigilan sa tulong ni Japet Aguilar. At tingnan natin ngayong quarterfinals kung uubra pa rin ba yung ginawa nila o may bagong ipapakita si Coach Tim Cone. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo? Ngayong handa na ang Ginebra sa quarterfinals kontra Converge. I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. TNT, buhay pa ang Grand Slam? Intro boys na naman ba ang Magnolia Hotshots? Kagabi nga mga chong, ay napakaganda ng naging bakbakan ng TNT at Magnolia Hotshots. Buong laro kontrolado ng Magnolia, pero biglang umarangkada ang TNT sa dulo, lalong-lalo na etong si RR Pugoy na naging dahilan kung bakit nagawang makapuwersa ng TNT ng do or die game. Dahil dyan, buhay pa rin
ang Grand Slam bid ng TNT Tropang Giga, samantala naman sa Magnolia Hotshots ay mukhang hindi pa rin sila nakaka-move on sa intro voice na tawag sa kanila ng mga fans, kung saan napakaganda ng kanilang ipinakita sa simula pero nag-choke sa dulo. At kung si Coach Shot Reyes nga ang tatanungin kung bakit hindi naging maganda yung kanilang panimula, ay ang sagot nga nito ay napakaraming araw miss call ng mga referee kung saan nag-benefit ang Magnolia Hotshots. Yan nga raw yung kanilang naging problema sa simula, kaya nahirapan sila. Mabuti na lang daw ay naging okay yung tawagan sa dulo, kaya nakuha raw nila yung kanilang rhythm at nagawa pang maipanalo at makapwersa ng do or die game. Ngayon, buhay pa ang Grand Slam ng TNT Tropang Giga at the same time, intro boys pa rin ang Magnolia Hotshots. Tignan natin sa Game 2 kung sino ang mag-a-advance sa semis. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo ngayong buhay pa yung Grand Slam ng TNT at intro boys pa rin ng Magnolia? Ano rin yung masasabi nyo na handa na ang Ginebra sa quarterfinals kontra Converge? I-comment mo lang dyan sa ibaba.